Kabanata 301, nawala ang ngiti sa mukha ni Julian sa isang iglap. Bigla siyang lumingon, Vince. Sigaw niya, paos ang boses. Napatingin din si Yona sa likod ni Harvey. Oo, nandyan siya. Anong ginagawa niya dito? Ngumiti siya. Hindi na ito mahalaga. Dahil balak mo siyang palitan. Bakit hindi mo gawin ngayon? Hayaan mo akong makita ang iyong tapang. Kung sasabihin mo sa kanya na hindi siya karapat-dapat na maging pinuno ng pamilya. Baka pag-isipan kong tulungan ka. Ang matapang na ekspresyon ni Julian ay nagbago ng husto. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Maligayang pagdating, young Master York. Halika dito. Hindi siya nag-aaksaya ng oras sa pagiging isang manghuhula. Matapos marinig ang mga salita ni Julian, bumakas sa mukha ni Harvey ang pagkasuklam. Ang una ay kumikilos ng napakadamana at determinado. Ilang segundo ang nakalipas, tungkol sa kung paano niya aagawin ang posisyon ni Vince, at higit pa sa kaya niyang kontrolin ang pamilya. Gayunpaman, ang pangalan ni Vince ay nakaukit ng malalim sa puso ng nakababatang henerasyon ng pamilya. Kahit na may ganoong kataas na ambisyon si Julian, sumuko pa rin siya sa huli. Ang munting ngiti ni Harvey ay nagpaka-awkward kay Julian. Nagkunwari siya na parang walang nangyari, pero alam niya talaga ang totoong nararamdaman niya nang magpakita si Vince. Halatang takot na takot siya kay Vince, kahit ngayon lang. Gusto niyang bumangon at sabihin kay Vince na hindi karapat-dapat ang huli. Ngunit hindi ito ang oras. Hindi pa handa si Julian. Julian, nakatanggap ako ng balita na sinalakay mo ang island country at nahuli ang assassin na pumatay sa anak ni fourth uncle. Anong tagumpay? Naniniwala ako na walang sinuman mula sa nakababatang henerasyon ng pamilya ang makahihigit sa iyo ngayon. Congratulations! Si Vince, na eleganteng nakasuot ng damit na Givenchy suit, ay nakitang papalapit kasama ang ilang iba pa sa likuran niya. Sina Quinton, Matthew, Caitlin at marami pang iba ay nakatayo sa likuran niya. Kahit na nagdusa ng napakaraming pagkalugi kahit na ito ay isang awkward na sandali upang lumitaw. Sa sandaling nagpakita si Vince, maliwanag na itinuturing pa rin siyang hari ng marami. Ang pamagat na Young Master Yorks ng Hong Kong ay hindi lamang palabas. Malinaw na makikita sa kanya ang prestihiyo ng pagiging isang piling tao sa mga nakaraang taon. Nagkaroon man ng pagkakataon si Queenie na palitan siya, ipinapakita pa rin ang kanyang dominasyon. Umangat ang kaba ni Julian nang makita niya si Vince na dahan daw ang naglalakad palapit sa kanya. Saglit niyang sinulyapan si Harvey bago bumaling kay Vince na nakangiti. Magandang umaga, young Master York. Ano ang nagdala sa iyo dito ng maagang maaga? Binigyan lang ako ni Lord York ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Maliit na achievement lang ito. Sigurado ako na wala kang hindi kakayanin. Nang makitang napaka-humble ni Julian, naging curious si Vince. Hindi siya nagalit o nagalit man lang. Nang magsalita siya ay may kasama itong ngiti. Hindi mo kailangang kabahan, Julian. Pumunta lang ako dito pagkatapos kong marinig ang balita. Wala akong planong gawin dito. Gusto ko lang batiin ka ng personal. Siyempre, makakaalis ako kung naabala ko ang pagdiriwang mo. Ibinaling ni Vince ang tingin kay Harvey. Nagningning ang kanyang mga mata matapos makita ang walang ekspresyon na mukha ni Harvey. Matapos ang patuloy na pagdurusa ng pagkatalo pagkatapos ng pagkatalo laban kay Harvey, si Vince ay natakot kay Harvey. Hindi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bilang young master ng Hong Kong Yorks, natural lang sa iyo na panatilihing kontrolado ang nakababatang henerasyon ng pamilya. Anyway, iuulat ko sa iyo ang tungkol sa sitwasyon kapag tapos na akong maglinis. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong magandang impormasyon. Paano ito? Tatalakayin ko ito sa iyo pagkatapos magulat kay Lord York. Mainit na ngumiti si Vince sa pambabola ni Julian, na parabang napuno siya ng saya. Humakbang siya at tinapik ang balikat ni Julian. Huwag mong kalimutan, Julian, sabi niya. Hindi lang ako ang young master mo. Ako rin ang nakatatandang pinsan mo. Hindi sapat na alam ko. Napakahusay mong ginawa ang paglihim ng iyong misyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon ang tungkol sa isang mapanganib na misyon?
Kahit na hindi ako makakasama sa iyo, maaari akong magpadala ng ilang mga eksperto upang panatilihing ligtas ka. O sinasabi mo na nagtago ka sa akin. Natatakot ka ba na susubukan kong kunin ang kredito para sa iyong trabaho? O dahil sinusubukan mo ring kunin ang posisyon ko? Walang emosyon si Vince, ngunit nagbago ang ekspresyon ni Julian nang marinig niya ang unang pagbabanta. Walang problema sa kanya na magsabi kay Harvey. Kung tutuusin, matagal na niyang pinag-isipan ito. Ngunit iba ang lahat ng diretsyong lumabas sa bibig ni Vince ang mga salita. Normal lang yun. Tutal, kasama mo si Sir York. Kung ayaw mong bumangon, bakit mo siya kasama noong una? Tutal, pumunta siya dito para patumbahin ako. Bakas sa mukha ni Julian ang pagbabago ng emosyon. Inabot ni Vince ang kamay niya kay Harvey. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo, Sir York, tahimik niyang simula. Pero sa tingin ko mas mabuting ipakilala ko ang sarili ko sa iyo. May gusto din akong itanong sa iyo, ano ba ang nagawa ko para masaktan ka? Anong ginawa ko para awayin mo ako ng paulit-ulit? Hindi pa ba sapat si Queenie para sa iyo? Kasama mo rin ba si Julian? Isang maliit na ngiti ang tugon ni Harvey. Tahimik siyang tumingin kay Vince na nakatitig sa kanya ng nakakamatay na titig. Hindi naman mahirap kung gusto mong bitawan kita. Hahayaan kitang manatili bilang young master ng Yorks ng Hong Kong. Hanggat sumasang-ayon ka sa isang bagay na ito, sumusumpa ako sa Diyos na lalayuan ko ang iyong mga bagay sa pamilya. How dare you? Wala kang karapatang magsabi ng ganyan. Hindi mo ba alam kung sino ito? Ito ang young master ng pamilya, si Vince York. Si Matthew at ang iba pang mga kampan ni Vince ay nagngangalit sa galit. Hindi nila inaasahan na magiging bastos pa rin si Harvey kay Vince kahit sa personal. Ang mga gwardya ng pamilya, na nakatayo sa di kalayuan, ay sumugod na may mga baril sa kanilang mga baywang. Kung uuto si Vince, walang pag-aalinlangan nilang hilahin ang gatilyo. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Vince na kumilos. Ngumiti siya at sumenyas, senyales sa iba na huwag magmadali. Makahulugan niyang ipinikit ang mga mata kay Harvey. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang gusto mo para hindi ka na makialam sa negosyo ko? Tumawa si Harvey. Bakit hindi ka lumuhad para sa akin? Kung gagawin mo, iisipin kong palayain ka. Agad na natigilan ang lahat nang marinig ang mga salitang iyon. May gustong sabihin si Julian, ngunit sa pagbuka pa lang niya ng kanyang bibig ay napagtanto niyang wala siyang masasabing makakatulong. Sa labas, tila magalang sina Vince at Harvey sa isa't isa. Ngunit ang pangalawang Harvey ay nagsabi ng isang bagay na mali, ang dalawang panig ay sasabak sa all-out war. Hilingin kay Harvey na itigil ang pag-provoke kay Vince. Walang pagkakataon. Saglit lang na nakasama ni Julian si Harvey pero naintindihan na niya. Ang mga lalaking tulad ni Vince ay wala sa paningin ni Harvey. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, tiyak na mag-aaway silang dalawa hanggang sa kamatayan. Si Quinton, na nakatayo sa likuran ng karamihan, ay nalilito. Hindi niya akalaing susubukan pa rin ni Harvey na i-pressure si Vince kapag nandoon si Vince. Sa Hong Kong at Las Vegas, tanging si Harvey lang ang naglakas loob na magsalita ng malupit kay Vince. Hahaha, iyan lang. Iyan lang ba ang gusto mo? Kung ikukumpara sa gulat sa mga mukha ni na Matthew, Quinton at ng iba pa, si Vince ay mukhang hindi nagbabago. Parang alam na niyang lalapitin siya ni Harvey kahit anong mangyari. Sayang, hindi ko magagawa ang isang bagay na iyon. Wala akong masyadong ego, ngunit hindi ako makaluhod dahil lamang sa hiniling mo sa akin. Wala kang karapatan para gawin iyon sa akin. Sa anumang kaso, masisiguro kung wala akong intensyon na saktan ka noong una. If I'm frank, every time we fight, it's because pumapasok ka sa teritoryo, wala kang negosyong papasukin. Hanggat alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Sa tingin ko magiging mabuting magkaibigan tayo. Of course, you can tell me if you think I should be responsible for everything that has happened before. Hihingi ako ng tawad ng taos puso. Pero makinig kang mabuti. Kung humingi ako ng paumanhin,
Nangangahulugan ito na kailangan mong umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Huwag ka nang magtagal pa. Friendly reminder lang po ito. Isaalang-alang ito bilang isang alok dahil pareho tayo ng apelyido. Huwag mong pagsisihan ang iyong desisyon kapag huli na ang lahat. Binigyan ni Vince si Harvey ng very sincere na speech, parang gentleman. Gayunpaman, ang kanyang tono ay hindi talaga naghahatid ng parehong sinseridad na siya ay nagpanggap na mayroon. Sa halip, parang sinusungitan niya si Harvey, na para bang gusto niyang makita kung gaano talaga ang pasensya ni Harvey. Hindi na kailangan iyon. Tumingin si Harvey kay Vince, nakangiti ng mahinahon. Kung tutusin, nakahanap ako ng isang lalaki na may kakayahang maging susunod na young master ng pamilya. Medyo maganda ang mood ko ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko planong labanan ang isang taong walang karapatang hamunin ako. Kung tungkol sa nakaraan, kalimutan na natin ang lahat ng iyon. Isaisip natin ang sarili nating negosyo mula ngayon. Hindi mo na kailangan pang pakialaman ang mga ganitong bagay, dating young master. Hindi napigilan ni Julian ang manginig. Sinubukan siyang ihagis ni Harvey sa ilalim ng apoy. May mga bagay na hindi niya kayang marinig ni Vince. Sa kasamaang palad, si Julian ay walang oras upang ipaliwanag ang sitwasyon dahil umabot na ito sa puntong ito. Maliban doon, walang pinangalanan si Harvey. Walang paraan na sasabihin ni Julian kay Harvey na hindi na siya interesadong agawin ang posisyon ni Vince. Susuko siya kung susubukan niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Dating young master, sabi mo. Isipin ang sarili nating negosyo. Napangiti ng mahina si Vince nang makita si Harvey. Oh, Sir York. Nagsasalita ka na parang ayaw mo akong kakwentuhan. Pumunta ka hanggang sa Island Country kasama si Julian at natagpuan ang salarin sa likod ng nangyari sa anak ni Fourth Uncle 10 taon na ang nakararaan. Nakipag-usap ka pa kay Jason, pati na rin ang mga krisis na idinulot niya sa Hong Kong at Las Vegas dahil sa kanyang pagbabalik. Sa madaling salita, hindi lang marami kang nagawa sa lugar na iyon. Ngunit ang lahat ng iyong ginagawa ay para din sa kapakanan ng bansa at lipunan sa kabuuan. Kaya, napagpasyahan kong irehistro ka bilang isang mahalagang panauhin para sa aking social circle. Walang maglalakas loob na gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Basta aalis ka sa loob ng 24 na oras. Napatingin si Vince sa kanyang relo na Patek Philippe at muling ngumiti. Ay, ang tanga ko. 12 oras na lang ang natitira mo. Kung aalis ka sa lugar na ito sa loob ng 12 oras at hindi na darating pabalik, ipapangako ko lahat ng sinabi ko. Gayunpaman, huwag masyadong magpasalamat. Pagkatapos ng lahat, ako ang young master ng Yorks ng Hong Kong. Dapat at least maintindihan ko. Ngumiti si Vince at pinitik ang mga daliri. May nagdala ng 2 baso ng champagne. Halika, Mr. York. Hangad ko ang tagumpay at maayos na paglayag sa anumang gagawin mo. Nais kong magtagumpay ka sa iyong mga relasyon at negosyo kapag bumalik ka sa Mordo. Itinaas ni Vince ang kanyang champagne kay Harvey, parang gusto niya talagang e-toast si Harvey. Mapaglarong inabot ni Harvey ang isa pang baso ng champagne, sinulyapan ito ng ilang beses. Paano kung hindi ako umiinom? Paano mo planong harapin ako? Sumasang-ayon sa iyo, ngumisi si Vince. Hindi mo pwedeng sabihin lang. Masyado kang sensitive, Sir York. Lagi kong sinusunod ang mga patakaran kapag may ginagawa ako. Kung ako ay iginagalang, tiyak na ibabalik ko ang pabor. But if not, then it doesn't matter if that person die, reason be damned. Bakit mo natanong? Dahan-daang lumapit si Vince kay Harvey at nagbuhos ng champagne sa lupa sa harap ni Harvey. Tinapon niya ang baso pagkatapos nito na nakangiti pa rin. Dahil pareho tayong Yorks dito, hayaan mo akong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Hindi ako ang nagsabi sa iyong umalis ka. Hindi rin ito ginawa ng aking tiyahin. Hindi rin ito kahilingan ng sinuman sa aking social circle. Ito ay isang utos mula kay Lola York. Ang huling naghahari sa Yorks ng Hong Kong. Dahil nagutos na siya, tiyak na papatayin niya ang sinumang magtangkang sumuwi sa kanya, hindi ba?
Tamasahin ang iyong huling araw sa Hong Kong, Harvey. Babayaran ko pa ang lahat ng bibilhin mo. Pagkatapos nito, hindi ka na muling makakatapak dito. Humagalpak ng tawa si Vince bago tumalikod at naglakad palayo. Kinuyam ni Harvey ang baso sa kanyang kamay, tinitigan ito saglit, pagkatapos ay isinubo ang buong champagne sa isang lagok. Sir York, gusto mo pa bang uminom ngayon? Sumama ang ekspresyon ni Julian. Nakatawag na siya sa telepono nang matapos magsalita si Vince. Nagdilim ang kanyang kalooban sa isang iglap. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3005. Nagkibit-balikat si Harvey, na walang pakialam. Ang inumin na ito ay hindi bababa sa $100. Hindi ko naman pwedeng itapon na lang ngayon, di ba? Ano, hindi ito tungkol sa champagne. Halos mag-ubo ng dugo si Julian. May balita lang ako, nag-utos si Lola York na paalisan ka dito kagabi. Hindi ka na makakabalik dito. Mayroon pang 12 oras bago ang deadline. Kung hindi ka pa aalis dito. Nakakatakot ang mukha ni Julian. Napukaw ang curiosity ni Harvey. Ano ang mangyayari? Si Jackknife. Kung hindi ka pa aalis dito, darating para sa iyo si Jackknife, ang pinakamahusay na kampa ni Lola York, na sinasabing mas makapangyarihan pa kaysa kay Lord York. Kung hindi ka aalis dito, may magpapadala sa iyo. Hanggang kamatayan, syempre. Jackknife. Humalaklak si Harvey bago tinapik ang balikat ni Julian. Magpadala ng mensahe para sa akin. Sabihin kay Jackknife na magmadali kung plano niyang patayin ako. May iba pa akong dapat asikasuhin. Wala akong buong araw para sa kanya. Si Vince ay nasa Toyota Century makalipas ang 5 minuto, na nakabawi sa kanyang katinuan. Si Caitlin, na nakaupo sa harap niya, ay nag-alinlangan bago sinabi ng tahimik. Young Master York, medyo ambisyosong tao si Julian. Kung hindi sana siya naglakbay hanggang sa island country para tapusin ang misyon. Kailangan mong mag-ingat sa kanya. Mukhang kailangan na nating harapin si Queenie, pero maya-maya baka masaksak tayo sa likod niya. At saka, malamang masaya siya na kinakalaban mo si Harvey ngayon. Ngumisi si Vince. Julian, syempre sinusubukan niyang kunin ang posisyon ko. Sa tingin mo kaya niyang itago sa akin ang intensyon niya. Alam ko na iyon. Sapat na sa akin ang pagtakbo ni Julian. Nakakuha ako ng impormasyon na nahuli niya ang taong pumatay sa anak ni 4th Uncle 10 taon na ang nakararaan. Isang bagay ang ibig sabihin nito. Ang ikatlong bahay ay talagang walang kinalaman sa pangyayaring iyon. Kung ganoon nga, natural silang tatayo kasama si 4th Uncle. Kung ang sospek ay tanungin, ang Yorks ng Hong Kong ay mawawasak. Kumunat ang noo ni Caitlin. Young Master York. Tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakalipas, tama ba? Pero agad siyang natahimik. Ang malamig na titig ni Vince ang nagpatigil sa kanya na magsalita. Huminga ng malalim si Matthew na nakaupo sa tabi nila. Ano ang susunod nating gagawin? Anyway, malapit na ang birthday ni Lola York. Hindi na tayo maaaring magdulot ng anumang gulo. Pinikit ni Vince ang kanyang mga mata. 2 bagay lang. Number 1, we have to make sure na aalis si Harvey o mamatay siya dito. Hindi siya makaalis sa sitwasyong ito. Number 2, kailangan nating mag-isip ng paraan para mahulog sa ating mga kamay ang sospek. Kailangan muna nating kunin ang transcript. Sa ganoong paraan, makakagawa tayo ng pinakamahusay na desisyon batay sa impormasyong mayroon tayo. Dumungaw si Vince sa bintana, malungkot ang mukha. Parating na ang bagyo. Pagkaalis ni Vince, pumasok si Harvey sa convoy nila Yona, na nagpaplanong humanap ng mapagpahingahan habang kinakaharap ang insidente. Pagka-start pa lang ng makina ay tumakbo na si Julian. Kumatok siya sa bintana sa gilid ni Harvey. Hinahanap ka ng aking ama, Sir York, sabi niya. Para saan? Kumunat ang noo ni Harvey. Nakilala na niya noon si Noah. Ngunit halatang hindi talaga gusto ng dalawang lalaki ang isa't isa. Hindi inisip ni Harvey na kailangan nilang magkita. Sabi ng tatay ko gusto daw niyang magpasalamat sa nangyari kagabi.
At saka, tinanong niya kung may kailangan ka ba ng tulong. Kung may kailangan, gagawin niya ang kanyang makakaya. Sana puntahan mo siya. Mukhang nataranta si Julian sa sarili niyang mga salita. Siya mismo ay hindi inaasahan na ang kanyang ama ay magiging magalang kay Harvey. May kakaibang ekspresyon sa mukha ni Harvey habang nakikinig kay Julian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay bilang sinyas na mauna na si Yona at ang iba pa. Pagkatapos, pumasok siya sa kotse ni Julian. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang convoy sa isang villa na matatagpuan sa mga abalang lansangan ng outer ring ng lungsod. Ang villa ay hindi masyadong malaki, ngunit ang lokasyon ay napakaganda. Medyo payapa ang lugar kahit na magulo ang mga kalsada sa paligid. Ang kakayahang bumili ng isang piraso ng lupa at magtayo ng isang villa sa ganoong lugar ay sapat na upang patunayan ang kayamanan at kapangyarihan ni Noah. Makikita si Noah sa maliit na terrace ng isang mataas na gusali. Ang lalaki ay nagpalabas ng aura ng isang perpektong piling tao. Nakasuot siya ng suit, at abala sa paggawa ng tsaa. Napalingon siya ng makarinig siya ng mga yabag mula sa likuran. Nang makita niya si Harvey, sinuri niya si Harvey bago tumayo at ngumiti. Medyo impolite ako noon, Sir York. Sana hindi mo ito papansinin. Kung gusto mo, maaari akong humingi ng tawad sa iyo ngayon. Naglagay si Noah ng isang tasa ng tsaa sa harap ni Harvey nang may paggalang, malinaw na nagpapakita ng kanyang paggalang. Wala talagang pakialam si Harvey sa nangyari noon. Humigop siya ng tsaa bago ngumiti din. Kung tutuusin, ang anak mo ay nakulong dahil sa akin. Natural lang na mag-away tayo. Ngunit sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, isa sa alang-alang ko man lang bilang mga kaalyado. Anong gusto mong pag-usapan? Nagningning ang mga mata ni Noah habang saglit na nakatitig kay Harvey. Sa totoo lang, Sir York, hindi ko masyadong naiintindihan kung ano ang ginagawa mo sa Hong Kong at Las Vegas kamakailan. Wala kang intensyon na umakyat sa ranggo, ngunit ang bawat galaw mo ay nakatutok sa Yorks ng Hong Kong. Paulit-ulit mong pinipilit ang kamay nila. Kahit ang isang mayabang na lalaki tulad ni Vince ay dapat humingi ng tulong kay Lola York dahil sa isang hangal na pang-apat na anak na babae. Nakamit niya ang isang panalo sa hakbang na ito, ngunit ito ay isang bagay pa rin na nakakahiya para sa aming mga miyembro ng pamilya. Miyembro siya ng Yorks ng Hong Kong, ngunit humingi siya ng tulong kay Lola York dahil lang hindi niya kayang harapin ang sarili niyang mga kaaway. Gaano siya kawalang kakayahan? Tahimik na tumawa si Harvey. Ano ang nagbibigay sa iyo ng ideya na siya ang nanalo? Sa tingin mo ba ay hindi matatalo ang matandang hag? Tahimik na nagsalita si Harvey, ang mahinang ngiti sa kanyang mukha ay naruroon. Natigilan sandali si Noah bago humagalpak ng tawa. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Nakalimutan ko. Maging ako ay dumanas ng malaking pagkawala sa iyong mga kamay. Kung iniisip ni Vince na kaya kanyang ibagsak sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng mas malakas na tao sa kanyang tabi. Kung ganoon ay medyo minamaliit kanya. Kapag kasama ka, magiging madali para kay Queenie na umakyat sa rangkang. Nananaginip siya kung gusto niyang makaalis ka sa lugar na ito ng madali. Pagkatapos ay binuhusan ni Noah ng tsaa si Harvey, na nalulunod sa pagkamangha at paghanga. Ngumiti siya. Masyado kang mabait. Dahil may Lola York si Vince para suportahan siya, I also have to pay my respects. Ang sabi, kailangan kong mag-isip ng paraan para harapin ito. Hahaha, sigurado akong higit pa sa kaya mo iyon. Makahulugang pinikit ni Noah ang kanyang mga mata. Harapin mo na lang sila tulad ng ginawa mo sa akin noong nakaraan. Inaasahan ko ang iyong tagumpay. Susuportahan kita from behind the scenes. Napatingin si Harvey kay Noah. May isang bagay na hindi mo alam, Third Master York. Hindi ako naririto para makipagtalo sa sinuman. Pero this time, may lumapit sa akin. Napilitan lang akong lumaban. Naiintindihan ko. Tumawa ulit si Noah. Pagkatapos, naglabas siya ng isang tumpok ng mga dokumento sa ilalim ng mesa. Alam kong walang magagawa si Jackknife sa'yo Sir York. Ngunit mayroon akong ilang impormasyon na dapat mong bigyang pansin kung ikaw ay nasasangkot sa hindi kinakailangang gulo.
Tumagilid ang ulo ni Harvey, na interesado, at tumingin kay Noah nang hindi nag-abala pang kunin ang mga dokumento. Takot ka ba talaga kina Jackknife at Lola York, Third Master York? Nakangiting tanong niya, ganyan ka na baka excited na makita akong lumaban sa kanila? Natigilan si Noah matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Maya-maya pa ay pinilit niyang ngumiti. Siyempre hindi. Si Lola York ay isang iginagalang na figure ng pamilya. Masyadong mataas ang kanyang katayuan, at ang kanyang mga salita ay nagdadala ng napakalaking bigat sa loob ng pamilya. Sinong hindi matatakot sa kanya? Si Jackknife ay kasama na si Lola York mula noong siya ay bata pa. Siya ay halos katulad namin. Ang kanyang lakas ay karaniwang walang kapantay. Siyempre lahat ng pamilya ay matatakot sa isang ekspertong tulad niya. It's fair to say na natatakot din ako sa kanila. Pakiusap, huwag sabihin ito sa iba, bagaman. Kung tutuusin, ang isang matandang tulad ko ay may imaheng dapat protektahan. Tahimik na ngumiti si Harvey bago nag-scroll sa mga dokumento. Iba ang takot mo sa iba, Third Master York. Ang iba ay gumagalang at natatakot sa kanila. Pero gusto mo lang silang patayin. Ikaw ay iba. Gusto mo talagang umakyat si Julian sa ranggo ng pamilya. Gusto mong maging ama ng isang hari. Ito ang dahilan kung bakit ka natatakot kay Lola York. Gusto mong makita ko dito kung may tiwala ako laban kay Lola York at Jackknife. Kung ako, ikatutuwa mong makatrabaho ako. Kung hindi, hihilingin mo sa iyong mga tauhan na hiwain ako ngayon, di ba? Nang marinig ang mga salita ni Harvey, agad na nagdilim ang mukha ni Noah. You must be joking, Sir York, sagot niya pagkatapos ng pilit na tawa. Ang isang tulad ko ay hindi mag-iisip ng ganoon kalayo. Sinabi ko na kay Julian na itigil na ang pag-iisip ng mga ganoong kaisipan pagkatapos malaman na sinusuportahan ni fourth brother si Queenie. Wala akong ibang intensyon noong tinawag kita dito ngayon. Nandito lang ako para batiin ka ng maayos na paglalakbay sa Hong Kong at Las Vegas. Anyway, ang ikatlong bahay ay nasa panig ni fourth brother sa puntong ito. Mali ba ako? Tumayo si Harvey at pinitik ang teacup sa kamay niya. Isang malakas na kalansing ang umalangaw, at ang mga dulo ng baril na nakatago sa bubong ng isa pang gusali ay lumitaw kaagad pagkatapos. Kinokontrol ng isang tao ang baril ng malayuan gamit ang high-tech na kagamitan. Napalitan ng galit ang ekspresyon ni Noah nang mapagtanto niya ang nangyari. Walang maitatago kay Harvey. Ngumiti ng malumanay si Harvey kay Noah bago tumayo para tapikin ang balikat ng huli. Walang tanga dito, Third Lord York, simula niya. Okay lang kung gusto mo akong gamitin. Ngunit mas mabuting maging handa ka sa pagbabayad ng presyo. Wala kang karapatang umani ng mga gantimpala kung uupo ka lang at walang gagawin habang nangyayari ang mga bagay. Tumalikod si Harvey at mabilis na umalis. Sa wakas ay napabuntong hininga si Julian, na naglakas loob lamang na huminga nang nawala na si Harvey. Napanganga siya matapos muling mawala si Harvey. Saglit lang nakipag-usap si Noah kay Harvey, ngunit kitang-kita ang pangingibabaw ni Harvey sa maikling panahon na iyon. Nang makaupo muli si Noah, tahimik na sinabi ni Julian, hindi ko maintindihan, Ama. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon sa ngayon, maaari tayong umupo ng walang pakialam kahit na subukan nating mag-rank up o vice versa. Bakit mo hiniling si Harvey na pumunta dito bigla? Hiniling ni Lola York si Harvey na umalis sa lugar sa loob ng 24 na oras. Kung malaman niya na hiniling mong makipagkita kay Harvey sa isang napakahalagang sandali. Ang relasyon mo kay Lola York ay tiyak na maging maasim. Kung tutuusin, masasabi ng sinuman na siya ang sandata ni Marcel ngayon. Pinutol ni Harvey ang sinumang sumuwi kay Marcel. Pwede kong lapitan si Harvey, dahil inutusan ako ni fourth uncle. Pero kung kasali ka, kumunat ang noo ni Julian. Hindi niya may palibot ang kanyang ulo kung bakit titingin ang kanyang ama kay Harvey. Hindi lang si Harvey ang inimbitahan ng kanyang ama dito, ngunit pilit na sinisikap ng lalaki na ibaon ang kanyang palakol. Naisip ba talaga ni Noah na makakalaban ni Harvey sina Lola York at Jackknife? Ang tanga mo, umupo si Noah, naiinis,
at humigop ng kanyang tsaa. Hindi mo pa rin ba naintindihan? Ang intensyon ng lahat ay nahayag sa laban na ito. Hindi tayo kasing lakas ng pangalawang bahay. Hindi tayo maaaring manatiling neutral kapag may malaking laban na mangyayari. Minsan, ang mga taong higit na nasa panganib ay ang mga taong hindi gumagawa ng mga desisyon sa mga laban. Paano kung magpasya ang magkabilang panig na magsanib puwersa at harapin muna tayo? Kung mananatili tayong neutral, magiging banta tayo sa lahat. Sa puntong ito, kailangan nating pumanig kahit na ayaw natin. Malinaw na ang ating paninindigan, lalo na't tumakbo ka hanggang sa island country. Ngayong naging ganito na ang mga bagay, natural lang na maging mas malapit kay Harvey. Humigop ulit ng tsa si Noah bago nagpatuloy sa pagsasalita. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang Yorks ng Hong Kong ay karaniwang nakikipagdigma sa isa't isa sa puntong ito. Ang isang panig ay kumakatawan sa lakas ng ikaapat na kapatid. Sa buong pamilya, sila ang may pinakamaraming mapagkukunan. Sila rin ang may pinakamaraming awtoridad sa panahong ito. Ginamit lang nilang dahilan ng pangyayari 10 taon na ang nakakaraan para mapabagsak si Vince. Saka lang makakarank up si Queenie. Ang pang-apat na kapatid ay mananatili bilang pinuno ng pamilya sa loob ng ilang taon. Samantala, ang kabilang partido ay kumakatawan sa mga nasa ilalim ni Lola York. Sa tingin mo ba, hindi niya napigilan si Vince at iniingatan niya? Hindi ito totoo. Mahal na mahal ni Lola York ang iyong panganay na tiyuhin, ngunit bakit niya pinahintulutan ang iyong ikaapat na tiyuhin na kunin ang posisyon ng Panginoon ng pamilya? At kahit na mahal ni Lola York si Vince, ang kanyang mga marka at kakayahan ay tila hindi ito gaanong tumatak. Lahat ng ito ay dahil siya ang panganay na apo ng mga York ng Hong Kong. Originally, walang tagapagmana si fourth brother. Nais ni Lola York na manatili ang awtoridad sa loob ng pamilya, at hindi sa mga kamay ng mga tagalabas. Anyway, outsider lang si Queenie sa pamilya. Si Harvey ay kumakatawan sa kapangyarihan sa labas ng Hong Kong at Las Vegas, at siya rin ang taong pinakasuporta sa pagbangon ni Queenie. Gusto ni Lola York na si Harvey ang mag-over the line dahil gusto niyang tanggalin ang pinakamahusay na suporta ni Queenie. Sa pamamagitan nito ay mas madaling bumangon si Vince. Tumanggo naman si Julian pero agad naman itong sumimangot. Sigurado ka bang ganoon talaga kahanga-hanga si Harvey, Ama? Hindi ka pa ba nakakuha ng sagot pagkatapos ng misyon niyo kagabi? Malamig na tanong ni Noah sa kanya. Sa katotohanan, ang misyon kagabi ay pagsubok din sa kanya ni fourth brother. Kung hindi niya kayang hawakan ang isang bagay na napakasimple, kung gayon, ano ang karapatan niya na maging sandata ni Marcel? Dahil pinatunayan niyang karapat dapat siya kay Marcel. Tayo, ang ikatlong bahay, ay dapat manindigan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, wala na tayong makukuha kapag handa na at tapos na ang lahat. Kaya gusto kong makilala si Harvey sa lalong madaling panahon. Kahit na ma-provoke ko si Lola York sa pamamagitan ng paggawa nito, may ilang mga bagay na hindi maaaring ipagpaliban. Napabuntong hininga si Julian. Gayunpaman, ang mga bagay ay mukhang hindi inaasahan sa akin. Bakit hindi na lang tayo tumayo kay Vince? Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang mas marami silang pagkakataong manalo. Malamig na tawa ni Noah. Masyado kang walang muwang. Unang-una, hindi sila madaling manalo gaya ng iniisip mo. Nabilang mo na ba ang bilang ng mga pagbaba na pinutol si Vince pagkarating niya sa Hong Kong at Las Vegas hanggang ngayon? Pangalawa, kahit na mas malamang na manalo si Vince, ano ang mapapala mo sa kanya? Ikaw ay isang wastong inapo ng Yorks ng Hong Kong na nakatayo sa tabi ni Queenie. Kung kailangan ang tamang angka ng pamilya sa hinaharap, ikaw ang mauuna sa pila na kukuha ng posisyon na iyon. Humakbang si Noah at tinapik si Julian sa balikat. Kailangan mong tumingin ng kaunti pa, kaya't huwag mabulag sa mga panandaliang interes na nakasabit sa harap mo. I can take a slap in the face if it means we'll have a brighter future. Paano kung nasaktan ko si Lola York para magkaroon ka ng pagkakataong umangat sa kapangyarihan? Kabanata 310. Sige, sapat na ang usapan.
Napabuntong hininga si Noah. Pagkatapos niyang turuan si Julian ay iniba niya ang usapan. Kahit na ang pang-apat mong tiyuhin ang nag-utos na salakayin ang island country. Ikaw at ang mga tagapangalaga ng York ay mga taong lumalaban sa mga linya sa harap. Malaki ang pakinabang sa iyo kung makukuha mo ang kredito para sa misyong ito. Natatakot akong kausapin mo si Harvey tungkol dito. Kung handa siyang hayaan kang kumuha ng kredito para dito, magkakaroon ka ng magagandang tagumpay sa ilalim ng iyong sinturon. Siyempre, kung ayaw niya, huwag mo siyang pilitin. Since we chose to side with your fourth uncle for now, we can't get on Harvey's bad side either. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po, Ama. Don't worry, nakangiting sabi ni Julian. Actually, napag-usapan na namin ito dati. Sinabi ni Sir York na siya ay isang supervisor lamang, at ako ang nakaatas sa mga gawain. Wala siyang pakialam sa alinman sa mga iyon. Lahat ng credit ay akin. Napangiti ng malawak si Julian, natutuwa sa sarili. Kahit na siya ang palaging namamahala sa sentries ng York, hindi siya kailanman gumawa ng malaking pagkakaiba. Kung kukuha siya ng kredito para sa tagumpay ng misyon, maaari pa rin niyang mapanatili ang kanyang posisyon bilang taong namamahala sa sentries ng York, anuman at aakyat sa kapangyarihan sa hinaharap. Sa madaling salita, binigyan siya ni Harvey ng pagkakataon na patatagin ang kanyang posisyon. Anong misteryosong tao? Wala siyang hinihinging kapalit. Nagulat talaga si Noah. Alam niyang hindi simpleng tao si Harvey, pero hindi niya inaasahan na ganoon ka-generous at open-minded si Harvey. Karaniwan, ang bawat kabataan ay nagpapakita ng kanilang mga nagawa sa mundo kung bibigyan ng pagkakataon. Ngunit maingat na kumilos si Harvey, na para bang gusto niyang kalimutan ng lahat ng kanyang ginawa. Hindi na ito inisip ni Noah. Hangang-hanga siya kay Harvey, at ibinalik ang tingin kay Julian. Dahil ang mga bagay ay dumating na sa puntong ito ungol niya, at inilibot ang kanyang mga mata. Dapat sinabi mo lahat sa pang-apat mong tiyuhin, tandaan na pasalamatan ng maayos si Harvey pagkatapos tanggapin ang lahat ng mga papuri. Kung wala siya, wala ka rin dito. Ang pagbabalik ng pabor ay isang espesyalidad ng ikatlong bahay. Paulit-ulit na tumango si Julian. Naiintindihan ko, Ama. Alam ko kung ano ang gagawin. Sabay-sabay kong padadalhan ng magandang regalo si Sir York. Kukuha rin ako ng ilang bahay para mapili niya rin. Tiyak na makikita niya ang sinseridad ng ikatlong bahay. Mukhang nasiyahan si Noah sa kanyang anak. Hindi si Noah ang pinakamalakas sa mga nakatataas sa pamilya, at hindi rin siya ang may maraming pagkakataong magtrabaho. Magkagayunman, dahan-dahan at tuloy-tuloy siyang gumawa ng paraan para sa kanyang anak. Naisip niya na hindi makakahanap ng pagkakataon si Julian na bumangon sa ngayon. Ngunit hanggat ipinagpatuloy ni Noah ang kanyang kasalukuyang plano, ang pagkakataong magising ay maaaring magpakita mismo. Sinabi ni Harvey na walang karapatan si Noah na umupo ng walang ginagawa at umani ng mga gantimpala ng walang ginagawa. Ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari? Maaaring magbago ang mga bagay. Third Lord York, Young Master Julian. Ang sekretarya ng ikatlong bahay ay tumakbo sa silid na may hawak na laptop. Masama ito. Talagang masama. Sabay na lumingon sina Noah at Julian.